From the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition." Jesus summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayapayabak po kay Raywan Sabla. Tila ba'y eksena ni Tanggol sa FPJ's Batang Quiapo ang ating ebanghelyo ngayong linggo, kung napansin po ninyo. Entrada pa lamang kasi nito, mainit na kaagad ito. Bakit? Na-corner si Jesus ng mga eskriba at pariseo. Na-hot seat siya sa mga kontrabida sa kanya. Hindi naman po talaga natin maiiwasan ang mga ganyang klaseng tao. Hindi po ba? Nandyan talaga ang mga uri ng taong yun bang mainit yung mata nila sa iba. O kaya naman po, mabigat yung loob nila sa iba kahit wala naman silang ginagawa sa kanila. Yung iba nga, ano ang ginagawa nila? Anong gawain nila? Minamatyagan nila yung bawat galaw, yung bawat kilos ng iba. Kasi gusto nila sila lamang yung tama. Gusto nila sila lamang yung bida. Gusto ng iba, sila lamang yung paiba, kumbaga. In our gospel for this Sunday, in the gospel, the Pharisees and scribes who came from Jerusalem gathered around Jesus. Pinaligiran daw si Jesus. And these people, these scribes and Pharisees came from the city centers. Galing sila sa sentro, sa syudad. Ibig sabihin nito, ang mga taong ito, magagaling sila. Eksperto sa batas ang mga ito. Eksperto tungkol sa Diyos ang mga ito. May nga rin mawaring ila kanuring mangaya patustukan itang panahuna ning Ginoo. Tanong, ano ba ang motibo nila kung bakit lumapit sila kay Jesus? Ano ba talaga ang pakay ng mga ito kay Jesus? Numanulan, ano talagang plano, ano talagang balak na? Ang totoo po nito, ine-inspeksyonan lamang po nila at kinikilatis nila ang bawat ginagawa
ni Jesus, pati ng kanyang mga alagad. Kumbaga, ang mga Pariseo at Eskriba, ang ginagawa po nila, sila kumbaga yung mga board examiners sa kabutihan at kabanalan noon. Sila kumbaga yung mga health inspectors sa kalinisan. At kung bibigyan po nila ng grado, kung bibigyan nila ng marka si Jesus, itong mga Eskriba at Pariseo, hindi siya pasado. Bagsak si Jesus sa kanila. Kasi mainit ang mata ng mga ito kay Kristo. At hindi lamang po yun. Ano ang results ng health test ng mga alagad niya? Base sa sinasabi ng mga Pariseo at Eskriba. According to them, ang mga alagad daw ni Jesus, ang mga disipulo daw po niya ay marurumi sila. Mga rinat lakano, ding alagad na ninggino. These Pharisees and scribes questioned Jesus and his disciples. Nano mo waring sinabi da, king Gino, elaus tuturuding disipulo mo, ngara mo wari kayo. Makatud ing daraptan daring kay kang disipulo, de balo ing tungkol king apong Gino, ngara mo wari reting mga ipataw puno. Pero ano pong naging tugon ni Jesus sa kanila? Anong sinabi ni Jesus sa mga taong ito? Jesus told them, "These people honors me with their lips, but their hearts are far from me." Wika ni Jesus sa kanila. Jesus criticizes the hypocrisy of the scribes and Pharisees. At nepoking kasanting yung eksena king mi pasagi ebanghelyo, ipinagtanggol ni Jesus ang mga alagad niya laban sa mali, sa maling ibinibintang nila laban sa kanila. Bakit ba? Kasi batid ni Jesus sa mga oras na iyon, sa kanyang mga kritiko ang nakatago nilang pagkatao. Alam kasi ni Jesus na itong mga kritiko niya, yung lamang gusto nilang mapintas o mapuna sa mga minamatsagan nila, yun lamang ang pinag-iinitan nila. Anong makanyan ding Eskriba at Pariseo, kaya katamong ebanghelyo, kabutla mo manira. Kabutla mo manatu. Manira. Anay. Yawari po, anay mo ring manira, insekto mo ring manira. Ang mga Pariseo at Eskriba sa ating pagbasa, naghahanap sila ng mapipintasan nila, naghahanap sila ng mapupunan nila, pinupuntirya nila si Jesus at ang mga alagad niya, binabantayan ng mga ito si Hesus Kristo at kanyang mga disipulo. Tanong, paano ba haharapin ang mga ganitong klase ng tao? Sige nga. Paano po ba malalabanan yung mga taong nagmamagaling lang at nagdudunong-dunungan? Tulad ng mga Pariseo at Eskribang tinutukoy ng ating pagbasa ngayong linggo. Balikan natin ang sinabi ni Jesus. Jesus said to them, "Hypocrites, you hypocrites, you honor me with your lips, but your hearts are far from me." Ding taong deti, parang alanda ko karing labira, nga naning Gino. Dapat at noking kalawat ka na ko ring pusura. Ngara, nga naning Gino karela. Sa madaling salita, tila ba sinasabi ni Jesus sa mga oras na iyon, sa mga Eskrib at Pariseong lumapit sa Kanya, ay ito, puro lamang kayo muso. Wala naman kayong puso. Yun ang tinutukoy ni Jesus sa kanila. Ala kayong puso. Kabod kayo muso. Mayayakit king dapat yu, ing tuturuyo. Nga namuwarin ng Gino karera. Balo yung sabyan ng apong Gino, pero naman balong ipakit ka rin kalupa yung tao. Balo yung amanong kayapan, pero naman balong daptan. Nga namuwarin ng Gino karera. Ing amanong kayapan, kabudya mo amano kay kayong mararamdam, imbes na sana maging pakamalya lugod yang kay kayo paramdam. Karingaliwa. This is the good news here, my dear friends. Remember, For Jesus, what is important is the heart and not the externals. Outside appearances do not really matter. What matters is what's inside your heart. Dapat substance over form yan. Substance over form yan. O tayo po lawan, pansinin po ninyo. Malinis nga ang panlabas mong anyo. Kumusta naman ang laman ng iyong puso? Malinis din ba? Malinis pag nakikita ka ng ibang tao, kumusta naman kaya ang laman ng kalooban mo?
Malinis din ba? Yun po ang tinutuligsa ni Jesus sa mga taong lumapit sa Kanya. Sila'y puro panlabas lang, pakitang tao lang. Atin pong kasebyan, king amanong siswan, king kapampangan nga na. Kubalo, dingatyo na king edad kayo, amano yang matwa, nga naniti, banal alabi, kapusong babi. Banal alabi, kapusong babi. Banal ko labi, nga naning ginu karing pariseyo, pero kabud kayo mong banal alabi. Kasi hindi nakikita sa gawain ninyo, sa gawa ninyo, yung mga itinuturo ninyo sa mga tao. Kabud kayo banal alabi, pero kapuso na ko man babi, nga namuwari ng ginu karela. There is this novelist named George Bernard Shaw who once said, and I will borrow his words, and I quote, sabi po ni George Bernard Shaw, those who can do, those who cannot teach us. May translation, lungadyo mo, gawan mo, pagobran mo, ano nga mo agyo, manuro na kamo, kaya kwa mo namong manatu. Ganyan po yung mga pariseyo. Dahil hindi nila maipakita sa kanilang mga gawa, yung itinuturo nila, ano ang ginagawa nila? Mamuntirya, bantayan, yung ginagawang mali sa tingin nila sa iba. You know what, my dear friends? Lahat tayo guilty dito eh. Walang exempted sa atin, kasama ako, kasama kaming mga pare. Sad to say, we are good at telling people to do this and to do that. But sometimes we ourselves are not doing what we want others to do. Sometimes we are the number one violators of the law. Wari, totoo yan. Kay bonita mo, gawan na rin nga limang tao, yung kay katamong sasabihan. Pero ita mo naman, ita mo gagawan. Inyapin natin kasebyan nga na, dapat mo, kasaman mo. Dapat mo, kasaman mo. Paalala lang po, paalala lang. Ang kabutihan ay nanggagaling sa puso at hindi sa huso. Ang ipinapakitang kabutihan, ang pinapakitang kabanalan, dapat ay hindi lamang lip sync yan. Lip sync. Dapat yan ay heart sync. Dapat ito'y isinasagawa at hindi gawa-gawa. Dapat ito'y hindi lamang hanggang ritual. Ito'y dumadaloy hanggang spiritual. God dwells in our hearts. King puso at king musuya maglugal ingapong gin. Ang punto po dito ay ito. Hindi naman yung kung sino yung pinakamalinis. Kundi kung sino yung may maluwang na puso upang si Kristo ay mananahan siya sa kalooban mo. Ing punto keni aliwa naman tang nung nino ing nino ing teka malinis. Ing punto keni aliwa naman ing singkalinis. Nung nino ing ating maluwag, malwalas a puso, man kanita akwa ng mipagyuke ka, ni nga pong Gino. Pagkanaka po, ing tao ng ating malwalas sa puso, mayap ing akakit na. Pero ing taong kabud mo sa salita, ning kaing taong ita, yang matalik manira. Ing tao ng ating malwalas sa puso kapag ka maluwag ang kalooban mo, ang puso mo, hindi ka siguradong namimintas at nangungutya. Pero yung taong puro lamang salita, kung minsan ang taong yan, ang matalik manira ng kanyang kapwa. Iwan ko lamang po itong dalawang tanong sa inyo. Kayo na po, ikaw na, ang bahalang sumagot nito. Saan po kayo sa dalawang sinabi ko? Atin ka bang malwala sa puso? O kabud ka mo sa salita, pero at nakaking katalik, manira? Please all rise.